Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Sa tingin mo ba naging fair yung publiko natin kay Coach Chot? Kasi parang hindi naaalala ng mga tao nung nagpapanalo si Coach Chot eh. Ang Pilipino kasi hindi naman lahat yan alam yung inside the basketball. Eh. Alam lang nila maglaro, alam lang nila mag-bash o mag-comment, mag-question, bakit ganito, ganyan. Pag natalo, sasabihin, dapat niline up si ganito, dapat hindi yan ang point guard, ganyan, ganyan. So, marami na sabi yung tao pag natatalo. Pero alam naman namin, nung nagsisimula pa lang kami ni na Coach Chot, wala kami social media. Naka-off yan pag pag yung, PBA siya na. Yung the whole 2 weeks na yon, yung 11 days na yon, wala kami social media. Wow. Kasi nga, marami pa rin hindi naniniwala. Maraming mangbabash na, hindi yan mananalo, wala yan. Ganyan. Kaya nung kami, naka-focus lang kami sa goal namin dun sa MOA Arena, dito ginanap sa atin. Talagang naniniwala kami kay Coach Chot. Kasi kami maniniwala kay Coach Chot. Yung mga nasa labas, kung hindi sila naniniwala kay Coach Chot, wala naman silang bilang eh. So, para sa akin, hindi naging fair yung mga ibang Pilipino kay Coach Chot. Kasi tinitira na nila pati pamilya ni Coach Chot. Eh. Tama. Which is foul. Tapos nung World Cup dito sa atin, sarili natin coach, binubun natin. Which is nakakahiya yung mga nagbu. Kung sino man sila, nakakahiya sila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Nakausap ko na one-on-one si RDO Randel De Ocampo at binalik-tanawan namin ang kanyang basketball career, lalong-lalo na ang kanyang pagsisilbi sa bayan sa Gilas, Pilipinas. Randel, kailan mo naisipang mag-retire sa PBA? Nung pandemic. Okay. Nung pandemic kasi lagi kong kasama yung pamilya ko. At the same time, na-realize ko na hindi ako nakakompleto ng conference. Lagi akong nai-injure. So, nag-decision na ako na mag-retire. Nung time na in-interview ako ni Sir Magu, sama ko si Ping, tapos nabanggit ko na mag-retire na ako. Tapos saka ako, kinabukasan, saka ako nag-announce ng official statement. Okay. Anong pakiramdam mo na nag-retire ka? Mahirap kasi nasanay ako na everyday na sa buhay ko, naglalaro ko ng basketball Tapos biglang, iiwan ko na bigla yung basketball. Nakakalungkot din. Naiyak pa nga ako noon Naiyak ako kay Mrs. Nag-usap kami. Tapos sabi niya nga, huwag kang mag-retire kasi diyan ka naman din pupunta. Yun nga lang. Bala ko kasi noon, mga 4 years pa Wow. May 37 ako noon So, parang gusto ko hanggang 41. Pero okay lang naman kasi nagkaroon ako ng maraming time sa pamilya. Tapos may plano ka ba noon na kung papasok ka sa coaching or kung ano pa? Wala pa akong plano noon kasi gusto ko nga muna, may enjoy muna tapos kasama yung pamilya. Pero pandemic noon, ang nangyari, bigla akong pinatawag ng TNT, ni na boss, kung pwede daw akong sumama sa team. So, April ako nag-retire, June ako tinawagan. So, ginarap ko na yung opportunities para kahit paano, makapag-share ako ng mga experiences ko sa mga players doon sa team. Anong nagbago sa basketball in the last few years kung nag-retire ka? More on positionless na yung basketball ngayon. Compare nung naglalaro pa ako, may mga big man pa, may mga back to the basket pa, ganyan. At may mga pumuposte-poste pa, may mga pumipibot-pibot pa sa loob. Ngayon, hindi na masyado More on naka-face up na yung player, nakaharap na sa ring. More on tumitira na sa labas, pati mga bigs. So, yun yung nakita kong pagkakaiba ngayon. Yung mga ibang retired PBA player na nakakausap ko, sinasabi nila parang mas malambot daw yung mga player ngayon. Ikaw, as a former, very physical player, anong tingin mo? Siguro, nasasabi lang na mas malambot ngayon kasi marami ng restriction Bawal ka ng mag-foul ng above shoulder, bawal ka ng humampas ng malakas sa ulo, ganun, sa mukha, di ba? Dati kasi parang pwede yan Pwede, okay. Basta intention mo mag-foul. Oo. Wala kang intention na manakit. Pero talagang masakit ang basketball dati. Noon kasi talaga kailangan malakas ka Malakas yung katawan mo, makikipagbuno ka sa loob, makikipagbardagulan ka sa loob.
Yan, makikipagbalyahan ka. Ngayon kasi, more on nakaharap na, kailangan marunong ka umatake. So, kaya lang siguro nasasabi na mas matigas noon kasi noon puro duguan eh. Talagang hanggat maaari, duduguan ka muna bago ka tawagan ng call. Tsaka kailangan noon, hindi ka titiklop. Pag binanatan ka, bangon ka kagad. Tapos kung sumimpli ka ulit, bawi ka naman. Eh ngayon kasi nakikita na ang dami ng angulo ng camera. Kaya lang sinasabing malambot ngayon, kasi nga kita na lahat. May mga social media na, bibidyohan, nakikita na lahat. Tapos sabihin, iyakin. Hindi, pa rin naman din ngayon para sa akin. Hindi naman ganun kalambot. Meron pa ring pisikalan. Talaga lang, mas strict lang. Kumbaga, masyado mahigpit ngayon, lalo na mga referee. Bakit parang nung panahon nyo, parang nai-enjoy mo yung pisikalan? Parang yun ang naging medyo reputation mo eh. Kasi noon, kaya ka nagwe-weights para makipaglaban sa loob. Kumbaga, pag sinabi mong basketball, physical lang laro. Yun yung ginagamit mo sa lakas mo para makapagpuhunan ka sa weights, makapag-load ka ng malakas na katawan. Parang mas nai-enjoy ko yung banggaan. Pag bangga mo, pipibot ka. Ayan, di ba? So, bago pa siya bumangga, alam mo, pipibot ka na. Yung mga ganun. Makakadiskarte ka dati. Okay. Yung sa experience mo naman sa Gilas, Pilipinas, anong mga pinaka-naaalala mo? Yung mga experience namin na kasama ko yung team, parang yung brotherhood namin. Kasi yun yung lagi kong naalala pag yung magkakasama kami, yung Gilas 2. Kasi para sa akin, siya yung grupo na pinaka tumatak sa kumbaga sa memory ng bawat Pilipino na yung grupo namin na yon, kami ulit ang nagbukas ng pintuan sa World Cup. Kami yung nagbalik after almost 4 decades. Kaya yun para sa akin, yun yung lagi kong naaalala. So pero nung panahon nyo parang underdog kayo kasi wala pa yung mga batang malalaki noon di ba? Wala kaming sobrang lalaki noon kasi kami ni Pingris, lang kami, 6'5" eh. Ang mga tangkad namin, si Junmar. Bata pa kasi si Junmar noon. Tapos si Japet, maasahan na rin. 6'9" na talagang, para sa akin, fit din siya sa international. Yun nga, nangyari, meron kaming naturalized noon, si Marcus Dautit. Na-injure naman siya nung very important game. Pero yung mga smalls namin, hindi naman din ganun kalalaki. Sina Jeff Chan, sina Gary David, di ba? Sina Larry Ponasher. Tapos may 3 kaming bulinggit. Si LA, si Jason, tsaka si Jimmy. Which is 3 point guard yun. Pero matatalino at maasahan. Tsaka pwede mo pagsabay-sabayin. Doon sa lineup namin na yon, ang nag-iisang MVP lang nun, si Jimmy Alapag. Kaya siya yung captain ball namin. Lahat kami, parang role player lang kami. Hindi naman kami all-star nun eh. Kumbaga hindi kami MVP o Binuo ni coach talaga yun, ni Coach Chot, yung team namin na yun, para makipag-compete. Tsaka alam niya na gagawin namin yung party namin, yung trabaho namin. Kung si Norwood, di depensa, si Pingris, si rebound, gano'n. Ako, shoot sa 3 points, stretch 4. Gary David, i-score. Jeff Chan, shooter. Yung mga ganung Malinaw. O si Jason, i-slash. May kanya-kanya kaming role. Alam namin na hindi kami, kumbaga, mag-aagawan ng trabaho. Magtutulungan kami. Personally, now that you're an assistant coach, anong plano mo for the future? Anong gusto mo mangyari sa career mo? Ako, wala naman akong planong umangat sa pagiging head coach. Gusto ko lang, nasi-share ko doon sa mga players. Yung mga na-experience ko, sa basketball. Gusto ko, nag-guide ko lang sila, ganun. Para nakikita ko kasi, nakaka-stress yung maging head coach. Oo. Para hindi ko kakayanin yun. Kaya okay na ako na tulong-tulong, nakakapunta ako kapag may mga ibang project yung TNT sa mga, bawa may mga basketball camp, natulong ako doon, nakakatulong ako sa mga bata. Yun yung, kumbaga, gusto ko lang maging good soldier. Yung sa mga traveling games nyo, yung mga Gilas Pilipinas, Legends, yung mga ganyan, anong nai-enjoy mo dun? Ang na-enjoy ko doon, pag nakikita ko yung mga kababayan natin na nag-i-enjoy sila pag pinapanood kami at nakikihalubilo kami sa kanila, kaming mga Gilas Legends. Kasi alam naman natin, yung mga kababayan natin sa, bawa, nitong huli, Australia, New Zealand kami. Alam naman namin na homesick din sila, excite din sila pag mayroong pumupunta doon na katulad namin, na Gilas Legends.
At alam namin na sumuporta sila sa amin dati nung nag-active pa kami sa Gilas, nung naglalaro pa kami. At the same time, gusto man nilang umuwi ng Pilipinas para manood sa MOA o sa Araneta o pumunta sila ng China o kung saan yung gusto nilang sumuporta. Hindi nila magagawa kasi puro trabaho sila eh. Tama. Mas uunahin nila yung pagkita ng pera para sa pamilya nila sa Pilipinas. Which is hindi naman nila pwedeng itigil yun. Kaya nag-i-schedule kami ahead of time na meron kaming Gilas Legends Tour sa lugar na yon para mapaghandaan nila, makapag-day off sila, tapos makipag-banding, makipag-picture kami sa kanila, autograph signing. Siyempre, bibili sila ng jersey namin. Ayan, yun ang maganda doon eh. Pero nakakataba ng puso, lalo-lalo na. Halimbawa, yung iba, ilang taon nang hindi nakakauwi ng Pilipinas. Meron nga doon, 8 taon, 6 taon, nandun lang sila. Pero, kilala nila kami. Kumbaga, talagang very fanatic sila sa basketball. Talagang full support sila. Alam nila yung nangyari nung FIBA Asia, alam nila yung nangyari nung World Cup. Yun yung maganda doon. Tsaka, kada maglalaro kami, makaka-shoot kami, makaka-rebound, tuwan-tuwa sila. Parang nakikita nila, uy, sa TV ko lang napapanood. Ngayon, dito pala sa Australia kami magkakatagpo para lang makita silang manood. Parang, yun yung na-enjoy ko talaga. Kada magtutour kami ng Gilas Legends. Okay. Yung naman, nasabi mo yung traveling around the world, yung maraming nagiging concerns ang tao kung kaya ba natin talaga makapasok sa Olympics, kaya ba ng mga Pinoy na maglaro sa NBA. Ikaw, anong opinion mo dyan? Ako, kaya ng Pilipinas makapasok sa Olympics eh. Kasi 1 game na lang, 1 game to win para makapag-Olympics tayo noong 2015. Na hindi pa inaasahan. Actually, hindi kasama sa plano yun eh. Mahina kasi yung lineup natin. Hindi pa kasi sumusuporta yung ibang team noon eh. Kumbaga, 1 player each lang. Meron pa nga, ayaw pang magpahiram. So ngayon, nung naglaro tayo versus China sa Changsha, kaya natin yung China noon eh. Kung meron lang tayong extra big, tsaka extra shooter. Kasi, dikit lang naman yung labang eh. 6 points, 8 points, kaya eh. Tsaka magaling si Coach Tab din mag-coach. Nadala niya kami sa finals noon, sa gold medal game. Ako nga, feeling ko nga, kung hindi lang home court ng China yon, manalo pa. Baka maano natin eh. Kasi yung China naman, pag outside sa court nila, sa home country nila, mas lamang natatalo sila eh. Ako, para sa akin, yun yung isa sa mga regret ko na sayang, kung nanalo, naging Olympian sana ako. O yung grupo, naging Olympian. Kumbaga, marami kang pwedeng masabi, maisip eh. Pwede ka magpatato ng 5 ring dito. Mga ganun, di ba? Olympian. O sa Facebook, Ranadel de Ocampo, Oli. May Oli na yung pangalan. Di ba? Parang isa yun sa regret na hindi mo nagawa. Which is kung nagpahiram lang sana sila ng player o sige, ito muna. Si Jeff Chan, pahiram mo na sila si Ter o si yung mga ganon. So, si Japet, palaruin mo. Which is malalaki yung Chinese eh. Kailangan nating may shooter. At saka may malaki pa tayo. Tapos sa NBA naman, nandun na tayo eh. Meron nga dyan, Chinese na 7-footer na pick ngayon. Parang pang 16 ba? O 20. Pero kung titingnan mo, mas maganda stats ni Kai Soto doon. Tama. Oo, ng stats ni Kai sa Australia, sa NBL, tsaka sa Japan. Pag tinignan mo yung stats ni Kai, ang layo doon sa na-pick. Minsan kasi hindi mo masabi kung ano yung... Kung may politics ba sa NBA na gusto nilang ibalik yung market sa China. Tama. Sa Philippines, may market naman din sila eh. O meron ding discrimination, di ba? Hindi natin masabi. Kasi which is, bakit ganon? May skill naman yung bata, di ba? Bawa si Kai Soto. May skills naman. Kaya naman. Tapos, bata pa. Pero, ako, naniniwala ako, 22, 23 pa lang naman si Kai eh. So, meron nga dyan, galing Australia, nag-NBA 27 na eh. So, meron pang 4 years si Kai. Hindi mo masabi, pag nag-25 si Kai, baka mag-NBA. Kasi ngayon, nagpapalakas talaga siya eh. Lumalakas na rin yung katawan. Which is, ang Asian kasi, late mag-bloom yung katawan. Hindi katulad ng mga Amerikano, yung mga negro. Pagkapanganak pa lang yan, ano na yan eh. May cuts na yan eh, di ba? Kaya pag edad ng 15 yan, 18, pang NBA na yan. Tayo kasi, yung Asian bodies natin, yung buto, yung muscle, malaki yan, mga 25 hanggang 30. So, tingnan natin. Huwag natin alisin yung
yung pag-asa na makapag-NBA si Kai Soto or sina KQ, sina Carl Tamayo. Hindi mo masabi may mga umuusbong Oo, darating at darating yun. Kaya natin kasi matalino naman din tayo sa laro, sa experience, marunong tayo. Bigyan lang tayo ng chance. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Ngayon naman tinalakay namin ang pagkatapos ng kanyang basketball career, ang kanyang pagbibigay sa basketball na naging malaking bahagi ng kanyang buhay at ang kanyang palaisipan tungkol sa kanyang mga anak na pumasok na rin sa sports. Nung nagkapamilya ka na, plinano mo ba na pumasok din sa sports yung mga anak mo? May niisip mo ba talaga o pag ito lumaki basketball player, volleyball player? Oo, kasama yun sa Gusto ko ganon. Siyempre, sino ba naman ng magulang na ayaw na may sports yung anak kasi papawisan, active, maraming matututunan sa sports. Siyempre, pero hindi mo naman sila pipilitin. Talaga? Iyaano mo lang sa kanila. I-introduce mo, banggitin mo, sasabihin mo sa kanila, o ganito, ganyan. Pero nasa sa kanila pa rin yan kung gusto talaga nila. So, yung panganay ko, gustong-gusto talaga niya, yung babae. Pero nag-tryout siya, hindi siya nakuha sa volleyball. Tapos yung pangalawa ko, hindi masyado. More on studies talaga siya, hindi siya masyado. Pero nagpa-volleyball din, papawis, ganyan. Yung lalaki ko naman, naglaro yan ng basketball, pangatlo yan. Nagbatang gilas pa nga yan, siya sa pool. Hindi lang na lineup. Pero nitong nag-grade 10 na siya, grade 9, grade 10, lumipat siya ng volleyball. So okay, nagba-volleyball siya, grade 12 sa Ateneo. Tapos yung bunso ko, 12 years old, ini-introduce ko na yung volleyball. So sana magustuhan niya. Kumusta ka naman as a sports dad? Nakikialam ka ba? Pinapagalitan mo ba yung mga referee? Ganon? Hindi. Ayan. Mahirap kasi yung makikialam ka na kasi may coach naman yung coach ang bahala sa referee. Okay. Mahirap kasi pag yung player titingin sa magulang, imbis na sa coach titingin, parang unfair naman yun sa coach. May coach naman bakit sa magulang natingin, di ba? Dapat sa coach lang. Oo. Marami kang parang malalim na palaisipan tungkol sa basketball. Is that the reason na nagkaroon ka ng podcast ng Balyahan? Ano bang nag-istorya nun? Actually, yung Balyahan, inalok ako ni manager, Charlie D. Okay. Kasi siyempre, naghahanap sila ng kumbaga ex-pro, mga dating professional basketball player na pwedeng mag-podcast. Sinabi ko, sino ko ba makakasama ko dyan? Ang sinabi, si GB Labrador, stand-up comedian. Di pinanood ko muna sa YouTube. Nakakatuwa siya. kaya nung nakita ko na siya, nag-o agad ako. Sabi ko, sige, Manager Charlie, go na ako dyan, Balyahan. Anong mga issue na napag-uusapan nyo doon na sa tingin mo hindi masyadong pinag-uusapan ng tao? Meron kaming minsan interview kay Willie Miller. Sinasabi niya talaga yung totoo. Kung ano yung ayaw niya, bakit ang sweldo ng ibang player, 30,000 lang. Diba? Bakit ayaw itaas yung sweldo, yung mga ganon. Tapos sinasabi niya na pag ini-interview siya, gusto niya, sasabihin niya yung totoo. Ayaw niya na may playing safe na interview. Kaya kung ayaw niyo ng ganon, huwag niyo na ako interviewin. Yun yung mga ganon niya. Ikaw, anong paniniwala mo doon sa mga sinasabi ni Willie? Totoo naman din. Palagay ko, kailangan din talagang tumaas na yung standard natin, yung PBA, para hindi naman natin kailangan tapatan yung ibang liga. Medyo ilapit lang natin. Kumbaga, hindi naman, bawas sa sahod, sa sweldo. Hindi naman natin kailangan tapatan. Medyo, kumbaga, pag-usapan lang kung anong pwedeng gawin. Okay. Thank you. Thank you, sir. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Subaybayan kami Lunes, Miyerkules at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya LSS, like, share, subscribe at follow na rin. Nais naming pasalamatan ang aming mga sponsors. Bank of the Philippine Islands, Nickel Asia Corporation at Smart Sports. Laging tandaan, saan man kayo at anuman ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.